Pagka ikaw ay nag-recant, binago mo yung salaysay mo, number one, you present yourself as a liar. Sinungaling ka. Hindi ka dapat paniwalaan. Okay? Because you have two statements, one of them is a lie, and you admit that one of them is a lie, and therefore you admit you are a liar. And the court has a tendency to honor first more yung una mong statement because yun yung voluntary statement mo. Nito sa kredibilidad ng buong team at sa investigasyon na ginagawa ngayon ng ombudsman. Attorney Virgil? Under duress talaga sila kasi 25 billion yun. Alam nyo, when we started, nung nagsimula ito, with all due respect sa earlier comments already, hindi kasi justification yung may 25 million, then you started thinking about your family. You started thinking about the 25 million for your family. Siguro ganon, no? Pero nung simulan kasi ito, ang premise is dadaanan lahat ng hirap na dinadanas nila, anticipated ito eh. Alam nilang lahat that they were going to go through a talagang difficulty, mahirapan sila. And so that was one of the considerations, and they said, para sa bayan, para sa katotohanan. Okay. So, 25 million each is 25 million. No? So, yun yung, hindi justification yun eh. Kasi kung sasabihin natin na naunawaan natin, ganito, yun na lang masasabi natin, unawain natin sila, pero hindi yun justification because kung yun ang titignan natin na justification palagi, mauubos yung 18. Actually, sabi nga ni General Focus, 109 lahat yung escort na tumulong dyan sa lahat sila maalam. Ito yung naunang nag-come forward. Actually, ano yan eh, 18 plus 10 plus 5. Yun talaga yan. No? So, less 4, 29 pa yung natitira. And yun yung purpose ng joint affidavit na ginawa ni Attorney Baligod nung araw because I think he must have anticipated na merong mabibili, merong hihiwalay, maaaring mangyari yun. And in anticipation, gumawa siya ng joint affidavit. And when you make a joint affidavit, you corroborate each other. And when you corroborate each other, buo yun. Umiwalay ka man, andun pa rin ang statement mo, nandun pa rin ang pirma mo. See, so, yun pa rin yun. No? Kailangan lamang talaga na, well, kita naman natin kung gaano kayo suportahan ng taong bayan dahil binantayan kayo, humingi ng konting tulong si Attorney Baligod, ang daming dumating doon para magbigay suporta sa 14. Actually, disappointed ako dun sa 4 kasi mataas yung expectation ko eh. Dun sa 4. And, well, kung sino pa yung hindi mo inaasahan nagagawa ng ganon, eh, siya pa yung gumawa ng ganon. So, yun po ang aking pananaw. Pero ito po, no? Pagka ikaw ay nag-recant, binago mo yung salaysay mo, number one, you present yourself as a liar. Sinungaling ka. Hindi ka dapat paniwalaan. Okay? Because you have two statements, one of them is a lie, and you admit that one of them is a lie, and therefore you admit you are a liar. And the court has a tendency to honor first more yung una mong statement because yun yung voluntary statement mo. Pagka mayroong consideration na 25 million, baliwala yung second, baliwala yung recantation. Especially, sinabi ng mga kasama mo na, ay, pagdating namin doon, kala namin, investigasyon eh. Yung pala, meron ng nakahandang salaysay na pilit na pinapapirmahan sa amin. So, wala po yung... Pero, good for them. They made 25 million each.
Grabe, napakaganda nung sinabi ni ni General Garcia, yung mga katagang, if you make two statements, surely one of it is a lie. So, it only proves you are a liar. Oh, di ba? At punta tayo sa mga liars, General Pokis. Lipat tayo sa flood control na bilyon-bilyon ng pondo ang binabaha pa rin. Sa tiningin ninyo, saan napunta ang pera ng bayan, lalong-lalo na yung 1.2 billion sa EDSA rehabilitation na nitong nakaraang pagbaha at pag-ulan ay biglang gumuho at nagbakbak ang mga kalsada. General. Alam naman natin kung saan napunta yung pera di ba? Ito nga yung nagpo-protesta tayo dahil pera ng taong bayan yan. Dapat pampatayo yan ng mga flood control infrastructure para kung bumaha man, may iwasan yung baha, di ba? Hindi mahirapan, walang mamamatay, walang maapektuhan masyadong kababayan natin. Pero hindi lamang bilyon trilyon na. Trilyon na po ng pera ng taong bayan ang ninakaw. Kaya ngayon, ito, yung mismong kung may kapal na ang nagpapalala sa atin na panagutin itong mga ito dahil panay ang ulan, panay ang baha. Nakita natin, nasaan yung mga flood control projects na sinasabi ng ating Pangulo? 5,500 noong 2025. Ngayon, meron uli, pero nasaan? 2024. 2024. Ngayon, nasaan? Wala. Nanod lahat ng baha. Wala nga ginawa Di ba? So, ito talagang masakit na nangyayari sa ating bayan. At hindi lamang ito sa flood control, yung mga corruption na yan. Marami pang mga projects dyan sa DPWH. Diba? Hindi lamang flood control. Kung saan, ginagamit nila kunwari yung mga project na yan para magkaroon ng kickback. Sila. Okay? At hindi lamang sa DPWH yung corruption na yan. Lahat ng agency ng gobyerno. Lahat ng department, mayroong corruption, matitindi. Agriculture, saan pa? The ICT and all the others. Marami pong corruption dyan. Kasi parang naging sindikato na yung buong bayan natin, buong pamala natin. Kaya kawawang-kawawa tayong mga Pilipino. Yun lamang po. Thank you. General, alam natin na may mga kaso na na-file pero parang piling-pili. So, ikaw sa pananaw mo, meron pa ba talagang umiiral na rule of law dito sa Pilipinas? At ano yung komentaryo mo, 'di ba? Kasi yung mga binabaha nga na doon sa nagmumura sa kalsada, ito ba ang dapat unang prioridad niya sa kanyang buhay? Ang magmura sa mga baha at o mayroon pang dapat mas specific na aksyon na kanyang gagawin? Yung pagmumura na yan ni Vince Dizon sa DPWH, ano lang yan kunwari lamang, galit. Optics lamang, para lang kunwari, di ba? Pero kita nyo naman, 1.2 billion, sinasabi niya, pinagmamayabang niya, high-tech na asfalto. Pang aviation grade, pang airport runway yon. Ito, ilang buwan lang, bumaha, umulan, asan yung 1.2 billion? Ayan, bako-bako uli yung EDSA. Mga ganon. So talagang puro kalokohan. Hindi na bago, ganon pa rin ang nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Okay? Napakasakit talaga, kaya tayo sa UPI, talagang kami, mga retired na, pero porsigido kami talaga na ipahayag itong damdamin namin, saka ninyo, mga taong bayan, na panagutin itong mga taong nagnakaw ng ating bayan na para dapat sa serbisyo ng mga mamamayan. Ayan. So, may rule of law pa ba at huling